Welcome back sa aking YouTube channel. Para sa mga first time mo kung ano manood, please click mo na yung Jeremy's TV Manila. Anyway guys, wala nang right to bibili lang. Tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright, thank you very much po. So topic natin ang po today's reflection. Gaano ba kalakas ang power mo o yung paglaban mo sa tukso? Diba? So ano bang ginagawa mo para matalo ito? Para lumayo sa'yo ang tukso. So alam naman natin guys, di ba? Lalo na sa ating mga lalaki, napakahirap labanan ang tukso, di ba? O kahit mga babae, tapos sa mga ibang bagay pa. Sa pera man yan, physical, emotional, o kung ano pa mang bagay na tukso na lumalapit o dumadating sa ating buhay. So, gusto natin, di ba, sa mundong ito, ma-retain o ma-maintain yung ating kapangyarihan na tayo ang mas makapangyarihan kesa sa iba. Subalit, pag dumating na yung tukso, problema, ano ngayon ang yung gagawin? So, sabi sa Santiago, chapter 4, verse 7, pasakop kayo sa kapangyarihan ng Diyos. Labanan ninyo ang dyablo at lalayuan kayo. So, yun pala ang sikreto guys, di ba? Na pasakop tayo sa kapangyarihan ng Diyos dahil yun lang ang tanging paraan para mapaglabanan natin ang tukso. Alam naman natin na mahina ang laman, mahina ang katawan ng tao. Natutukso, di ba? May kahinahan at talagang minsan hindi kayang labanan. So, ang sabi dito, pasakop kayo. Ibig sabihin, isubmit na natin yung sarili natin sa Diyos. Para anumang dumating na tukso, maisip natin, pumasok yung tukso na yun, ay mapaglabanan natin. At ang sabi dito, lalayuan kayo ng tukso. So, ibig sabihin nito, kailangan pagsisihan natin yung ating mga nagawang kasalanan. Talikuran natin. Kasi talagang hindi natin mapigilan ng tukso, nandyan yan. Nandyan ang tukso, kaya kailangan natin yung kapangyarihan ng Diyos. So, ibig sabihin, bago mo pa magawa yung tukso, di ba? Kailangan na hingi na tayo ng kapangyarihan sa Diyos para malihis, di ba? At hindi na natin ma-encounter pa. Even ang ating Panginoon Yesus, di ba? Nung nandito siya sa lupa, 40 days ang hindi kumain. So, nung gutom na gutom siya bilang isang tao, ano ang nangyari sa kanya? Pinuntahan siya ng dyablo. Tinukso siya ng 3 beses. Pero ano ang ginawa niya? Bagamat tinukso siya ng 3 beses, nalagpasan niya. 'Di ba? Dahil sinabit niya ang kanyang sarili sa ating amang nasa langit. So dahil doon, napagtagumpay niya ang tukso. Hindi kagaya ng mga unang magulang natin, sila Eva at Adan, ay in-entertain nila ang tukso. Kaya nahulog sila at nalinlang sila ng dyablo. So yun po ang iwasan natin, di ba? Na malabanan, di ba? Itong tukso. Di ba? So ano man 'yan, di ba? Ano man 'yang tukso na 'yan. Sa drugs man 'yan, di ba? Sa bisyo, babae, lalaki, pera, kapangyarihan at kung ano-ano pa. 'Di ba? Mahirap talagang kalabanan 'yan ang tukso. Kaya kailangan talaga lagi tayo nakahanda. 'Di ba? Nakahanda sa ano mga atake nitong dyablo dahil alam niya kung saan tayo mahina doon siya ngayon papasok. 'Di ba? Kaya nga minsan na mabalitaan mo, 'di ba? Isang matinong lalaki tapos pag nabisyo sa droga, natukso, yun na nga, magugulat ka na lang nahulog na pala sa tukso at isa ng drug addict hanggang sa masira na ang kanyang pamilya. 'Di ba? Ganon din yung mga politiko na nung pumasok sa politics, 'di ba? Napakabait na tao, napakabuting tao, pero natukso siya sa mga paligid niya, lalo na sa korupsyon, sa pera, kapangyarihan. At ayun, naging korupsyon na. Naging korupsyon na at hindi na mapigilan hanggang sa yun, nagkakaso na, nagka-problema na. So
talagang mahirap talaga siyang labanan kung hindi natin isasubmit o isusuko sa Diyos. Kaya ikaw na nanonood sa aking vlog na may matinding karamdaman, problema sa pamilya at problema rin sa financial. Sabayan mo ko sa napakasimpleng dasal. Kung ikay maniwala at magtiwala, ay tsak yun. Kanyang ipagkakaloob, lalo na sa paglaban sa tukso. Tayo po'y manalangin. Lord, bigyan mo po kaming lakas. Pumasok ka sa aming buhay para labanan ang tukso. Para hindi kami mahulog dito. Para mapagtagumpayin namin. Sa tulong mo, Lord, alam mo namang mahina kami bilang sangka. Kaya sa kapatid namin ito, Lord, na nanonood sa aking vlog, na may matinding karamdaman, stage 4 cancer na, Lord. Tinaningan na po sa buhay. Bedridden na. Ipuin niyo po, Lord, yung mapagpagaling na kamay. Tanggalin niyo po ang kanyang karamdaman. Haplusin niyo po, yakapin niyo po, Lord, yung kapatid namin nahihirapan sa oras na ito. Ganon din po sa pamilyang nasira na at nagkawatak-watak at masisira pa lang. Ilayo niyo po kami lahat sa tukso. Pagbigis-bigisin niyo po ang kanilang pamilya para maging mapayapa at bumalik sa magandang relasyon. At ganoon din po sa financial, Lord, na kailangan namin lahat, lalo na, Lord, yung kapatid naming walang-wala. Ultimong pambili siya ng kilong bigas, pambili ng ulam, pambaon sa mga bata, pambili ng gamot, at kung ano-ano pa, Lord. I-bless niyo po ang aming hanap buhay para sa aming pamilya. So, ang lahat ng ito hiniling namin sa matamis na pangalan natin, Panginoong Yesus. Amen and amen. To God all be the glory. Sa ngalan ng Ama ng Anak ng Diyos Espiritu Santo. Thank you very much, Lord.